Taong 1100s, sa kaharian ng Maharlika, sa lupang minsang sagana sa ginto, palay, at musika ng mga tambuli. Ngayon, wala nang natitira kundi itim na usok at sigaw ng mga bangkay. Isang gabing walang buwan, ang mga ilog ay dumaloy na parang dugo. Sa mga punong dati ay pinagmumulan ng lilim, nakabitin na ngayon ang mga katawan ng mga magsasakang pinugutan ng ulo. At sa bawat kanto ng kagubatan, may umiiyak na tinig na hindi mo alam kung tao ba o hayop. Sa gitna ng lahat ng ito, nakatayo si Prinsipe Oliver Taginod, ang batang tagapagmana ng Maharlika. Hindi pa ganap ang kanyang edad, ngunit pasan niya na ang bigat ng isang kahariang unti-unting nilalamon ng dilim. Hindi na sapat ang tabak ng kanyang mga kawal. Hindi na sapat ang panalangin ng kanyang mga babaylan. At kaya, napilitan siyang tumawag ng mas matanda pang kapangyarihan o mas malakas. Mga diwata ng kahapon, mga Diyos ng oras at panahon, pakinggan niyo ang aking pagsusumamo, bulong ng prinsipe. Habang ang mga babaylan ng kaharian ay gumuhit ng bilog sa lupa, gamit ang dugo mismo ng kanilang mga ninuno. Sa gitna ng bilog, sumingaw ang amoy ng lumang libingan. Ang hangin ay kumapal, parang may libo-libong espiritu na biglang nagising. At doon, nagsimula ang pagbitak ng mismong oras. Isang matinis na pag-iyak mula sa langit ang narinig. At isa-isa, nahulog mula sa mga siwang ng panahon ang mga kaluluwang hindi nararapat. Naroroon ang unang bumagsak, si Carlo Mananggit, isang antingero mula sa Cordillera. Ang kanyang balat ay may bakas ng mga lumang sugat at sa kanyang leeg nakasabit ang mga anting-anting na minsang ginamit niyang ikulong ang dalawang makapangyarihang mga nilalang sa Iloilo. Habol ng kanyang hininga, para bang kagagaling lang sa isang laban o inuman dahil amoy alak pa. Kasunod niya, dumating si Arturo Andaya. May dalang mutya ng kalabaw. Ang kanyang mga mata ay singbigat ng isang mandirigmang sawang-sawa na sa digmaan. Ngunit handang-handa pa rin lumaban kung kinakailangan. Sumunod si Mark Medina, isang modernong sundalo. May bitbit na baril na parang mula sa mundong hindi may paliwanag ng mga taga-roon. Sumunod si Reverson Tomas, isang iskolar, isang mambabatas na may abilidad na foresight. Parang palaging may titig sa hinaharap, ngunit may aninong hindi maipaliwanag. Ang sumunod pa, si Maximus de los Santos, na hindi lubos na tao. Ang kanyang presensya ay mabigat, parang may halong sumpa ng dugo ng makalumang halimaw. At ang panghuli, si Jericho Alvarez, ang lalaking may mga matang mapanukso at ang kanyang pistolang parang may sariling kaluluwa. Bulong ng mga nilalang na hindi mo makita. Nang lahat sila ay bumagsak sa guho ng sinaunang templo, ang liwanag ng buwan ay biglang namatay. Tanging mga idolong bato na nakaukit ang mga matang pulang nagliliyap ang nagsilbing ilaw. Hindi pa man sila nakakaunawa kung nasaan sila. Dumating agad ang unang pagsubok.
Mula sa mga bitak ng sahig, gumapang ang mga balbal, mga nilalang na kumakain ng bangkay. Ngunit ngayon, buhay ang kanilang hanap. Ang kanilang mga kuko ay parang talim ng kirit. Tumutulo ang dugo ng mga bangkay na dati nilang kinain. Putang! Mga halimaw na naman! Sawang-sawa na ako sa amoy nyo! Sigaw ni Carlo na parang lasing. Si Mark, hindi na nagsalita. Nagpakawala ng sabay-sabay na putok ng kanyang baril. Ang balay tumama sa ulo ng isa, ngunit bumangon ito nang parang walang nangyari. Ano to? Hindi sila basta-basta namamatay, bulong ni Arturo habang hawak-hawak ang kanyang mutya ng kalabaw. Dinuruan ito at sabay isinalya sa noo ng halimaw. Biglang umusok ang balat ng nilalang at ito ay sumabog. At gamit ang kanyang mutya ng kalabaw, umatake ng buong lakas. Ang bawat suntok niya kayang gumiba ng bato, at bawat hampas ay kumakalansing na parang bakal sa bakal. Ngunit kahit ganoon, patuloy ang pagdagsa ng mga bangkay na kumikilos. Si Reverson, nakapikit, bulong ng bulong. May mamamatay! May mamamatay! May magtratraidor! May nag-uudyok sa mga halimaw! Hindi alam ng iba kung sino ang kanyang tinutukoy. Si Maximus naman, kalmado at isa-isang pinapatumba ang mga halimaw na lumalapit sa kanya habang nag-a-assess ng sitwasyon. Ang kanyang mga mata ay kumikinang na parang mata ng hayop, seryoso at kalkulado. Samantalang si Jericho, nakangisi lang na nakaupo sa isang ugat ng malaking puno. Nakadikatro, relax na pumapatay ng halimaw. Itinutok ang kanyang pistola at bumubulong. Sabihin mo sa akin, sinong uunahin ko? At mula sa kanyang baril, isang putok na parang pagsabog ng kidlat ang nagwasak sa halimaw na nasa harap niya. Ngunit ang usok mula sa baril ay hindi normal. Parang may halimaw na naglalaway sa loob nito. Ang mga kawal ni Prinsipe Oliver Taginoon, kasama rin sa pagkikipaglaban, hirap na hirap protektahan ang prinsipe. Matagal ang labanan. Dugo sa sahig, sigaw ng mga nilalang, at pawis ng mga mandirigma na hindi kilala ang isa't isa. Hanggang sa wakas, tumigil ang lahat. Nakahandusay ang mga balbal, wakwak, ang malanhig, at iba pang mga aswang. Naglaho ng parang abo. Ang mga mandirigma ay nakatayo, humihingal, at nagtitinginan. Sino naman kayo? Kakampi? O kalaban? Bulong ni Carlos. Hawak ang anting-anting na kumikislap pa rin. Tahimik si Mark. Hawak ang baril. Pinagmamasdan ang iba na parang hindi niya alam kung kaaway ba o kakampi. Si Arturo, pawis na pawis, bumulong habang hawak ang mutya. Misyon mo rin ba to? Para sa akin? Ha? Parang kinakausap ang kaluluwa ng mutya. Si Reverson naman ay nakatitig lang. Hindi alam kung paano ipapaliwanag ang malabong pangitain na kanyang nakita. Si Maximus, tahimik na pinagpatong-patong ang mga katawan ng mga patay na halimaw at nililinisan ang kanyang pilak na espada. Tinatanggal ang mga dugo. At si Jericho, nakangisi at namangha sa sitwasyon. Sa dilim ng guho, isang tinig ang nagmula. Mga mandirigmang pinili ng Diyos ng oras at panahon. At mula sa lilim, lumabas si Prinsipe Oliver Taginoon. Bata pa, elegante, ngunit ang kanyang mata ay naglalagablab ng pag-asa at desperasyon.
Kayo ang mga mandirigmang may dugo ng Maharlika. Kayo ang pinili ng Diyos ng oras at panahon. Kayo ang magliligtas sa aming kaharian. Nagsitaasan ang kilay nila Mark, Reverson, Arturo at Carlo. Ang ekspresyon ni Maximus ay hindi maaninag dahil natatakpan ang kanyang muka ng suot niyang salakot. Samantalang si Jericho naman, pumapalakpak sa saya. Ayos! King ina, parang nasa nobela lang ah. Anong susunod? May ipapapatay kayo sa amin. May pupuksain kaming kadiliman. Liligtas namin ang mga tao. Ha? Napatigil ang lahat. Kahit si Prinsipe Oliver na tameme. Wala pang pagkakaunawaan. At higit sa lahat, wala pang kasiguraduhan kung sila'y tunay ngang para sa pagliligtas o para sa kapahamakan. At doon natapos ang unang gabi ng kanilang pakikipagsapalaran sa ilalim ng isang langit na walang buwan at sa harap ng isang prinsipe na humihingi ng tulong mula sa mga kaluluwang hindi niya lubos kilala. Pagkatapos ng mga ilang minuto at pag-uusisa, umaalingaw-ngaw pa sa mga utak nila ang tinig ng mga sinabi ni Prinsipe Oliver habang dahan-dahan silang tumayo mula sa mga bangkay ng mga halimaw. Ang paligid ay hindi kumikilos. Walang ihip ng hangin, walang huni ng ibon. Tila ang mismong oras ay nakahinto. Ngunit nang lumabas sila mula sa guho, doon sila tunay na nakita ang lugar na pinagmulan ng prinsipe. Isang syudad, ngunit patay ang bawat sulok ng kalsada. May nakabiting katawan sa mga puno, nakabaliktad. Ang dugo ay matagal nang natuyo. Ang mga bahay na gawa sa batot, kahoy, ay nakasindi ng mga ilawan, ngunit walang tao. Ang liwanag ay parang nanunuya lang. Parang ipakitang may alaala pa ng buhay. Pero matagal na iyong nawala. Ang langit, hindi umaga, hindi rin gabi. Eternal dusk, laging malabo, laging parang papalubog ang araw pero hindi natatapos. Diyos ko, mahina at marahas na bulong ni Mark. Hawak ang kanyang baril, nakasuksok sa dibdib. Para bang gusto na niyang i-discharge ito kahit wala namang kalaban. Si Arturo ay napaluhod. Pinagmamasdan ang mutya ng kalabaw sa kanyang kamay. Mutya, gabayan mo ko. Mahina niyang usal. Hindi siya sigurado kung anong parte niya dito. Pero ramdam niya ang pasan na responsibilidad. Samantalang si Carlo ay tinitignan si Oliver. Tapos napatingin sa mga nakabiting bangkay. Ganito kayo araw-araw? Saklap. Akala ko magulo na yung pinaggalingan ko. Mas pala malala dito? Oh my God. Si Mark, Jericho, Maximus, at Reverson ay tahimik lang. May kanya-kanya silang iniisip. Pumusok ang hininga ni Oliver nang siya ay lumapit sa kanila. Ngunit ang kanyang tinig ay mabigat, parang may dalang kapangyarihan. Tulad nga ng sabi ko kanina, kayo ang mga mandirigmang ipinadala ng Diyos ng oras at panahon. Hindi ko alam kung bakit kayo ang pinili. Ang alam ko lang ay lahat kayo sigurado akong may dugo ng Maharlika na dumadaloy sa inyong ugat. Kaya kayo siguro andito. At kayo ang huling pag-asa ng kahariang ito. Walang umimik. Tanging titig lamang nila sa isa't isa, puno ng pagdududa. Ang lahat ng ito, patuloy ng prinsipe, ay gawa ni Sangre Dalikan.
ang Panginoon ng mga demonyo, ang warlord na nagmula sa kailaliman ng dilim. Nilason niya ang mga ilog, kinain niya ang kaluluwa ng mga matatanda, at ngayon sinusunog isa-isa ang mga bayan. Sa bawat salitang binibitawan ni Oliver, lalo pang sumisikip ang dibdib ng mga mandirigma. Hindi nila kilala ang batang ito. Hindi rin nila kilala ang lugar na ito. Ngunit maliwanag, hindi sila nandito para lamang maglakad-lakad o mag-sightseeing. Si Jericho nakangisi habang pinaglalaroan ng kanyang pistola. So, basically, gusto mo kaming gawing sundalo mo? Ano namang mapapala namin kapag sinunod namin ang hiling mo, bata? Tumingin si Mark sa kanya. Matalim ang mga mata. Hindi ko gusto yung tabas ng dila mo kaibigan. Kaibigan? Bahagyang natawa si Jericho, pero ang ngisi niya ay malamig at naunang maglakad. Samantalang si Reverson ay napapapikit sandali. May pumasok na imahe sa kanyang isipan. Isang matalim na liwanag, dugo, at tinig na bumubulong. Isa sa kanila lilihis. Isa sa kanila magtataksil. Ngunit hindi malinaw. Hindi niya alam kung sino at kung kailan. Kaya't nanahimik lang siya. Si Maximus nakaluhod sa malayo habang nag-iimbestiga. Inilapit niya ang daliri niya sa dugo ng isang halimaw at inamoy. Tapos tumayo at naglakad kasunod ni Jericho. Nagpalipas sila ng isang gabi sa daan, sa isang malaking puno ng nara. Nagkwentuhan sila kasama si Prinsipe Oliver at ang kanyang mga kawal na pinamumunuan ni General Santiago. At sa katahimikan nilang yon, isang sigaw ang umalingaw-ngaw mula sa malayo. Isang pag-atake na naman. Mula sa pampang ng ilog, sumisilip ang mga halimaw. Mga nilalang na kalahating tao, kalahating bangkay. May mga pakpak na parang paniki. May mga katawang sobrang payat ngunit malakas. At may ilan, may bit-bit na mga bungot buto na parang laruan. Mga anak ng dilim, bulong ni Oliver. Nakakunot ang noo. At doon, wala nang pagpipilian ang mga mandirigma. Hindi pa man buo ang kanilang tiwala sa isa't isa, kailangan nilang lumaban. Unang umatake si Arturo. Sumugod na parang isang toro. Ang mutya ng kalabaw ay kumikislap sa kanyang dibdib. Bawat hampas ng kanyang kamao ay nagpapabagsak ng halimaw. Nagkabitak-bitak ang lupa. Sumunod si Mark. Nakaposisyon. Bawat putok ng kanyang baril ay tiyak. Parang sanay na sanay sa gerilang labanan. Isang halimaw na may pakpak ang bumagsak sa kanyang harapan. Bumulwak ang dugo sa putikan. Ang lakas pa ng hangover ko sigaw ni Carlo. Sabay hagis ng isang bagay galing sa kanyang bulsa sa isa pang nilalang. Nagliyab ito at sumabog. Pira-piraso ang balat ng demonyo. Yung paborito niyang anting-anting ay muntik pang makain ng isang halimaw. O kininam turbab! Sigaw ni Carlo habang dumudukot ng panibagong talisman. Si Maximus, mabigat ang paghinga. Hindi pulido ang kanyang pakikipaglaban. Umuusok ang kanyang bibig. Parang may pinipigilan na gustong lumabas sa kanyang katawan. Hirap siyang gumalaw. Pero lahat ng lumalapit sa kanya ay napapaslang niya isa-isa gamit ang kanyang pilak na espada. Nang natanggal ang kanyang salakot sa pagkikipaglaban, nakita ni Carlo ang kanyang mga mata na nagiging dilaw. Ang kanyang mga kukoy humahaba ng bahagya. Sa bawat galaw niya, ilan sa mga halimaw na gustong umatake sa kanya
ay bigla-biglang napapatigil na parabang nakakakita ng multo. Lumapit si Carlo kay Maximus at tinulungan siya. "King ina, okay ka lang, kaibigan?" sabi ni Carlo habang iwinawasiwas ang kanyang latigo. Hindi nagsalita si Maximus. Tumango lang at sinuot uli ang kanyang salakot. Si Reverson ay nasa gitna. Hindi mabilis ang kanyang atake, ngunit bawat galaw niya ay kalkulado. Nakikita niya ang hinaharap ng ilang segundo. "Arturo, sa kanan mo! Carlo, bitawan mo yan! Ilusyon lang yan!" Sabay bulong, dumbbell, at sa kanyang mga babala, naliligtas niya ang ilan sa kanila mula sa kamatayan. Si Jericho naman, nakatayo sa isang bubong, pinipili ang mga target at nagbibilang ng napapatay. Bawat putok ng kanyang pistola ay tumatama, pero hindi lahat ng mga halimaw. Minsan, dumadaplis sa tabi ng kanyang mga kasamahan. Nadaplisan niya sa pisngi si Maximus. Tumingin si Maximus sa kanya ng matalim at parang may lumabas na pangil. Itinaas ni Jericho ang kamay niya, sabay pabirong sabi, "Oops!" Nakangisi niyang wika. "Nadulas lang ang daliri ko, kaibigan." Nagngit-ngit ang mga panga ni Mark. Lumapit ito sa posisyon ni Jericho. "Huwag kang magkakamaling sa akin dumaplis sa mga bala mo. May kalalagyan ka." "Oh, scary!" sabi ni Jericho, pabalik habang pumuputok ng baril. Isa-isang pumapatay ng halimaw habang matalim na nakikipagtitigan kay Mark. Ngunit walang oras para mag-away. Dumadagundong ang lupa. Mas marami pang halimaw ang sumusulpot. At sa bandang huli, matapos ang isang mahabang gabi ng laban, natapos din ang lahat. Nakahandusay ang mga halimaw. Ang ilan ay abo na lang. At ang mga mandirigma at kawal ay pawis na pawis. Sugatan, ngunit nakatayo. Ang bayan ay wasak. Kalahati ng mga tao ay patay. Ang mga natirang tao umiiyak, nagtatakbuhan. Walang alam kung saan tatakbo. Lumapit si Oliver. Nanginginig ang tinig. "Hindi ko inaasahan to. Alam kong mas higit pa rito ang kaya nyo. Nakikiusap ako. Magkaisa tayong puksain ang kadilimang ito para sa mga inosenteng tao," sabi niya. Tahimik naman ang lahat. Si Mark ay nakatingin sa baril. Matalim ang iniisip. Itsura ng isang asawang nawalay sa pamilya. Si Arturo ay nakatingin sa mga bangkay ng inosente at lalong kumigpit ang hawak sa kanyang mutya. Si Reverson ay tumitig sa malayo. May bahid ng lungkot sa kanyang mga mata at paulit-ulit na bumabagabag ng kanyang mga vision na malabo. Si Maximus naman, pawisan at humihingal, ay umupo sa tabi. Pilit pinapakalma ang sarili. Humihinga ng malalim na parang may tinatago. Si Carlo ay natahimik. Hawak ang anting-anting. Walang biro sa kanyang labi. Pero umiinom ng alak sa kanyang pocket whiskey. At si Jericho, sumisipol lang sa gilid. Sa katahimikan ng gabi, ramdam nilang lahat, hindi ito ang huling laban at hindi rin ito magiging madali. Ang dugo ng mga nilalang na kanilang pinaslang ay nananatiling nakadikit sa basag na mga bato ng lansangan nang pangunahan sila ng Prinsipe Oliver papasok sa mas malalim na bahagi ng mga guho. Ang kanyang kapa na kulay abo na tila ulap sa dapit hapon ay dumadampi sa lupa, kumikislap sa mga sinaunang burda na simbolo sa ilalim ng walang hanggang takip silim. Tahimik na sumunod ang mga mandirigma.
sa itaas nila, ang langit ay nananatiling parang pasa at uling na itim na walang araw na sumisilip. Ang mga puno ay dating nagbibigay lilim sa mga plaza ay naging tila haliging bato, at ang kanilang mga sangay nakabigti ang mga bangkay na umaanduyog sa malamig na simoy. "Masdan nyo," wika ni Oliver. Itinuro ang mga guho ng tore, parang sirang mga ngipin. "Ito ang natira sa dalisay. Minsang tinaguro ang hiyas ng Maharlika. Ngunit ang kasamahan ni Sangre Dalikan ay parang apoy na kumakain ng tuyong damo." Nagtitigan ang mga mandirigma. Hindi maalis ang kaba kahit matapos ang kanilang labanan sa mga bangkay na kumakain ng laman. Nagsalita si Carlo Mananggit. Nakakunot ang noo. Teka. May gusto lang akong liwanagin. Pinili kami ng Diyos ng oras at panahon para ayusin tong kaguluhan na to, sabi niya nang naguguluhan. Sumidhi ang titig ni Oliver. "Dala nyo ang dugo ng Maharlika. Kung galing man sa malayong angkan o hinabing tadhana ng mga Diyos, nakaukit sa inyong mga kaluluwa ang ugnay sa lupang ito. Pinili kayo gaya ng minsang pagpili sa mga unang mandirigma na pinili noon," sabi ni Prinsipe Oliver. Kumirot ang damdamin ng bawat isa. Halo-halong pagdududa, takot, at pananabik. Hinapit ni Mark ang kanyang rifle. "Pinili man o hindi, wala na kaming iba pang pagpipilian. Kailangan naming gawin ang tungkulin namin dito para makauwi sa sarili-sarili naming mundo. Hindi ba?" sabi niya. Lumalim ang tinig ni Oliver, parang nagbibigkas ng dasal. "Tama. Makinig kayo." Habang sila'y naglalakad sa sirang mga kalsada, ikinento ni Prinsipe Oliver ang mga alamat na mas matanda pa kaysa sa mga batong tinatapakan nila. Ang kanyang tinig ay parang tulay patungo sa nakalipas. May mga aswang na angkan sa silangang latian, mga pamilyang ipinagbibili ang sariling tugo. Bawat pagsisilanhali mas nakaririmarim kaysa sa nauna. May mga gupat kung saan minsan sumasayaw ang mga diwata sa ilalim ng buwan. Ngunit ang kanilang awit ay naging sigaw ng mahawakan ng kasamaan. At sa hilaga, mga kapatagang dinudurog ng mga halimaw na ang ulo ay kabayo, katawan ay tao, mga masasamang tikbalang. Inaalipin ang mga tao upang magtayo ng mga palasyong bato, sabi ni Oliver. Nakinig ang mga mandirigma at bawat isa'y nakaramdam ng kilabot. Hinawakan ni Arturo ang kanyang mutya ng kalabaw, bahagyang kumikislap habang inuukit ang kanyang puso. Ang mga kwento. Hinawakan ni Arturo ang kanyang mutya ng kalabaw, bahagyang kumikislap habang inuukit sa kanyang puso ang mga kwento. Ang lola ko, minsan niyang binanggit na nanliligaw lang mga tikbalang, pero hindi naman sila masama, sabi ni Arturo na medyo skeptical. Nagpakalayo ang tingin ni Reverson. Tila sinusumpong na naman siya ng kanyang vision. Nananatiling tahimik si Maximus, ngunit nanikip ang kanyang panga. Parang ang mga kwento tungkol sa mga halimaw sa mundong ito ay humiwa sa kanyang laman. Parang nananabik ang halimaw sa loob niya. Pero hindi niya matukoy kung para sa ikabubuti o ikasasama ng mga kasama niya. Tumawa si Jericho, malamig, habang pinapaikot na naman ang kanyang baril bago isuksok mula sa baluti. Kahit saan ako magpunta, ganito na lang lagi. Parang
Wala ring pinagbago sa pinagmulang kong mundo. Laging kinakailangan ng serbisyo ko, sabi niya. Biglang huminto si Oliver. Hinarap sila ng mariin. Yung nangyari sa atin nung nakaraang laban. Nakita ko ang mga kanya-kanya niyong lakas at galing. Pero alam kong mas may ibubuga pa kayo. Pakiusap. Magkaisa kayo para mapuksa ang kadiliman dito sa Maharlika. At para mapadali na din ang pagbalik nyo sa mundo nyo. Nagsusumamong sabi ni Oliver sa mga mandirigma. Wala ni isang sumagot. Nagpatuloy lang sila sa paglalakad. Kinagabihan, nagpalipas sila sa isang sirang monasteryo. Ang mga dingding nito ay nababalutan ng lumot na dumudugo ng itim na dagta. Dumating ang 5 magsasaka, payat, sugatan, at takot. Nagdala ng tuyong ugat at mapait na tubig bilang alay. Ngunit nang masilayan si Maximus, natigilan sila. Nakaupo siya sa sulok. Matamang pinapatalim ang kanyang espada. Ang kanyang mga mata ay kumikislap ng dilaw na liwanag at ang kanyang paghinga ay parang dagundong ng halimaw. Nagbulungan ang mga tao. Diyos ko, tao ba yan? O demonyo? Hindi siya natinag, bagkus ay lalong nagpakalayo. Makalipas ang ilang oras, ng gabi ding yon, sumalakay ang mga lamang lupa, mga baluktot na nilalang na parang hinugot mula sa mismong impyerno. Tumindig ang mga mandirigma upang ipagtanggol ang mga magsasaka. Ngunit sa gitna ng labanan, bumigay si Maximus. Hindi niya na mapigilan ang sabik ng halimaw sa loob niya. Gusto nang kumawala at lumaban. Mula sa kanyang dibdib ay sumiklab ang halimaw. Lumakas siya. Dumoble, trumiple ang lakas. At bawat palo ng espada ay pumuputol ng laman at buto. At ang kanyang balat ay unti-unting tumutubo. Ang mapuputing balahibo. Ang kanyang mga ngipin ay humahaba na parang pangil. Nang bumagsak ang huling lamang lupa na pinilas sa dalawa ng kanyang kamay, napaatras sa mga tao. Hindi nila nakita ang isang bayani, kundi isang halimaw na nababalutan ng dugo. Aba, pulong ni Arturo. May mutya din siguro. Nagbago ang anyo niya. Si Mark naman, nasanay sa digmaan, ay bahagyang itinaas ang kanyang rifle, nakatutok kay Maximus. Hindi sigurado kung dapat itong ibaba. Huminga ng malalim si Maximus. Pilit pinipigil ang pagbabago. Oh, pasensya na kayo. Nasilayan niyo ang anyo kong ito. Huwag kayo mag-alala. Kontrolado ko ang sarili ko. Mas nagiging marahas nga lang ako pag nasa anyong gabunan ako. Anya, nanginginig ang tinig na parang sirang alon. Ngunit ang pagdududa ay naiwan sa lahat ng titig. Habang ang atensyon ng lahat ay nakay Maximus, naglaho si Jericho sa anino ng monasteryo. Hawak niya ang kanyang baril. Ang bakal na kumikislap ng maitim na uring liwanag. Bumulong siya dito. Parang kinakausap ang isang matalik na kaibigan. Wala tayong dapat pagkatiwalaan sa kanila. Hindi natin alam kung sino ang tao at halimaw, sabi niya. Ang baril naman ay sumagot sa loob ng kanyang isipan. Malamig at mapanuksong bulong. Tama. Pag nalaman din nila ang mga nagawa mo, hindi ka rin nila tatanggapin. At saka, nasa panibagong mundo ka na. Bakit ka pa magpapailalim sa kanila kung maaari ka namang mamuno? Ngumiti si Jericho, mapanlin lang, at ibinulsa ang kanyang baril. Darating ang araw,
Pero hindi ngayon. Sa sumunod na liwanag, kung may tuturing ang liwanag ang malabong ningning ng walang hanggang takip silim, nagtipon ang mga mandirigma. Dumating ang mga magsasaka, mga tao, umiiyak, nagsusumamo. May halimaw daw na tinatawag na malasugis, isang nilalang na balot ng kaliskis na kumakain ng mga bata. Napilitan silang pumayag, ngunit mabigat ang hangin sa pagitan nila. Si Carlo, laging mapagmatsyag, ay hindi naalis ang mata kay Jericho sa hindi maipaliwanag na kadahilanan. Si Reverson, tahimik, ngunit muling dinapuan ng pangitain. Ang nasa pangitain niya, isang baril na itinutok sa kaibigan, isang tore na bumagsak, at dugo na umaagos sa mga tao. Pinisil niya ang kanyang kamao. Sana, guning-guning ko lang to. Sabay bulong sa sarili. Si Arturo naman, idinikit ang palad sa kanyang mutya. Kalabaw, kung ano man plano mo sa akin dito, gabayan mo ko. Tahimik si Maximus. Hawak ang takot na baka sa susunod na labanan ay tuluyan na siyang bumigay. At naglakad silang muli, hindi bilang magkakaibigan, kundi bilang mga estrangherong itinali ng tadhana. Mga mandirigmang pinili ng Diyos ng oras at panahon, ngunit unti-unti nang kinakain ng kanilang mga sariling anino. At dito na nagtatapos ang part 1 ng Dugo ng Maharlika. Itutuloy sa susunod na kabanata. Abangan. Maraming salamat sa pakikinig. Ito ang Dilaw na Kandila. At ako, si Sir C.